tayo po muli ay tutunghayin ng ating pong pagbasa at hahanguin natin ng mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata ay 22, mga talatang 34 hanggang 40. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ang mga katagang ito ay lumutang dahil sa tanong ng mga dalubhasa sa kanyang harapan kung alin ba ang pinakamahalagang utos sapagkat sa kautusan na kanilang sinusunod ay napakarami, nasa 613 at ito'y nahahati sa civil law, ceremonial law at saka sa moral law. Kaya sa kanilang palagay, mayroon pong pinakamahalaga at may pinakamababa at tinatanong nila ngayon si Jesus. Hindi para talaga malaman kundi upang subukin ang kakayahan ng ating Panginoon. Ang pinakamahalagang sundan sa buhay ay ang Diyos Ama. Ito ang nais iparating sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Unahing mahalin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Dahil kung buo ang ating pagmamahal sa Diyos, hindi maaaring hindi ito makikita sa ating buhay, sa ating pananalita at sa ating mga pagkilos. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay humahantong sa pangangalaga at paglilingkod din naman natin sa ating kapwa. Kasi hindi pwedeng magsabi ang isang tao na nagmamahal sa Diyos, ngunit hindi naman niya minamahal o pinaglilingkuran ang kanyang kapwa. Tandaan natin na sa panahon ng ating binyag, nagsimulang manahan ang Diyos sa ating mga buhay. Nagsimulang maging templo tayo ng ating Panginoon. Nangangahulugan ito na kung tunay ang pagmamahal natin sa Diyos, magiging tunay ang ating pagmamahal sa kapwa dahil alam natin ang Diyos ay nananahan sa bawat kapwa natin. Totoo naman yun sapagkat ipinahayag mismo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga tagasunod Ang anumang ginawa ninyo sa pinakahamak na ito, sa pinakamaliit na ito, ay hindi ninyo sa kanila ginawa, kundi sa akin ninyo ginawa. Para na rin sinasabi ni Jesus na siya'y nananahan sa mga taong hamak, mga api, at walang mga kakayahan. Kung wala tayong paggalang at pagmamahal sa Diyos o kaya naman kung hindi tunay ang ating pagmamahal sa Diyos, makikita sa pakikitungo natin sa ating kapwa na hindi tayo maayos at minsan ay nakakasakit din ng ating kapwa. Tandaan din natin na ang pag-ibig sa Diyos ang tunay na magbibigay ng lalim at kahulugan sa pagsunod natin sa mga utos niya. Malalaman natin na ibinibigay niya ang mga utos na ito bilang gabay natin sa buhay upang tayo ay makabalik sa Kanya dahil nais niyang makasama tayo sa magpasawalang hanggan. So ang mga utos na ito ng ating Panginoon ay gabay para maging giya natin sa pagtahak, sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga manalangin tayo palagi at hilingin sa Diyos ang grasya ng Kanyang pag-ibig. Nawa lalo nating maramdaman ang Diyos at lalong maging magiliw, malinaw ang mga kilos niya sa inyong buhay, sa ating buhay, upang lalo natin siyang mahalin ng buo at may papakita lamang natin ang pagmamahal natin ng buo sa Diyos kapag atin pong napangalagaan at nilingap din ang ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.